1, 2, and 3. On the first verse, ready, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who lived His life an atonement for sin, and opened the gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of love, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. O Virgin God, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus received. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Sino po ang may Thanksgiving sa araw na ito? Ako po, mauna na ako siguro. Dahil namili po ako ng mga verses na ating babasahin. Basahin po natin ang salitan. Sabi po dito, and Jeroboam said to his wife, Arise, I pray thee, and disguise thyself, that thou be not known to be the wife of Jeroboam, and get thee to Shiloh. Behold, there is Ahijah the prophet, which told me that I should be king over these people. And the Lord said unto Ahijah, Behold, the wife of Jeroboam cometh to ask a king of thee for her son, for he is sick. Thus and thus shalt thou say unto her, for it shall be, when she cometh in, that she shall feign herself to be another woman. And it was so, when Ahijah heard the sound of her feet, and she came in at the door, that he said, Come in, the wife of Jeroboam. Why feignest thou thyself to be another? For I am sent to thee with heavy tidings. Go tell Jeroboam, thus saith the Lord God of Israel, for as much as I exalted thee from among the people, and made thee prince over my people Israel. But hast done evil above all that were before thee. For thou hast gone and made thee other gods and molten images, to provoke me to anger, and hast cast me behind thy back. Therefore, behold, I will bring evil upon the house of Jeroboam, and will cut off from Jeroboam him that pieceth against the wall, and him that is shut up and left in Israel, and will take away the remnant of the house of Jeroboam, as a man taketh away dung, till it be all gone. Arise thou therefore, get thee to thine own house,
And when David entered into the city, this child shall die. And all Israel shall mourn for him, and bury him, for he only of Jeroboam shall come to the grave, because in him there is found some good things toward the Lord God of Israel in the house of Jeroboam. For the Lord shall smite Israel as a reed is shaken in the water, and he shall not root up Israel out of this good land, which he gave to their fathers, and shall scatter them beyond the river, because they have made their groves, provoking the Lord to anger. And he shall give Israel up because of the sins of Jeroboam, who did sin, and who made Israel to sin. And Judah did evil in the sight of the Lord, and they provoked him to jealousy with their sins, which they had committed, above all that their fathers had done. For they also built them high places and images and groves on every high hill and under every green tree. Verse 24, and there were also Sodomites in the land, and they did according to all the abominations of the nations, which the Lord cast out before the children of Israel. Let's pray. Lord, salamat po sa pagbabasa ng inyong salita sa huling parte ng aming panambahan. Samahan niyo pa rin kami, mataas ka, mahayag. Tama niyo po ang aming pamumuhay at aming mga pananaw, Panginoon. Bigyan kami ng kalakasan at focus, Panginoon, na makinig sa inyong salita at tubugin kami nito. Patawad niyo mga Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po ang lahat. Alam niyo po, isa sa mga pinakadelikadong response sa kasalanan, actually hindi yung labasan o hayagang rebelyon sa ating Panginoon, pero yung pagtatago ng ating mga kasalanan. Pansinin niyo po na normal sa puso ng isang tao na kapag kinonfront mo siya ng kasalanan niya o naramdaman niya yung guilt sa kanyang puso, imbis umamin siya sa kanyang kasalanan, pinagtatakpan niya at itinatago niya ang kanyang kasalanan. Na kapag nagkasala tayo at nahuli tayo, ang gusto natin, i-manage natin yung consequence ng ating kasalanan rather than magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ito po yung makikita natin sa 1 Kings chapter 14. Kay Jeroboam, yung kung maalala nyo, siya po yung hari ng isang kalahati ng Israel, lahat ng tribo ng Israel except Judah. Ito po yung hari na nagdala sa Israel na sumamba sa mga Diyos-Diyosan, magtayo ng kung ano-anong altar. At ngayon, may kinakaharap po siyang personal na problema. Nagkasakit ng malala ang kanyang anak. So, imbis na lumapit siya sa ating Panginoon, magpakumbaba siya katulad ng babae kaninang umaga, gumawa siya ng isang estratehiya. Ngayon, titingnan natin kung ano ang nangyari sa kwento ni Jeroboam. Makikita natin dito ang isang kasalanan na kung saan naghatid sa kanya na itago ito sa harap ng ating Panginoon. Nung nagkasakit yung anak ni Jeroboam, ito na dapat yung pagkakataon na ibinibigay sa kanya ng Panginoon na magsisi sa kanyang kasalanan. Kung tama ang puso ni Jeroboam, ang iisipin niya, palo ito sa akin ng aking Panginoon. Tinatapik na ako ng aking Panginoon. Kailangan ko ng pagsisihan ng aking kasalanan. After all, naranasan niya yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Nabiyak yung altar, lumabas yung abo, nung sinubukan niyang saktan yung prophet, anong nangyari? Natuyo ang kanyang kamay. Ngayon, makikita natin na kung saan. Alam niya yung kapangyarihan ng Panginoon, pero imbis na magsisi si Jeroboam, pinili niyang lokohin ang ating Panginoon. Na para bang kaya niyang pagtakpan ang kanyang kasalanan. Ang ginawa niya, inutusan niya yung kanyang asawa, magpanggap ka, magdamit ka na parang isang commoner para hindi ka marirecognize ng mga tao na ikaw ay reyna. Pumunta ka sa isang propeta, ang pangalan ay Ahijah. Si Ahijah, siya yung nag-declare na magiging hari si Jeroboam. At iniisip niya na kung saan, kapag lumapit sa propeta yung kanyang asawa, makukuha niya yung utos ng Panginoon para mapagaling ang kanyang anak. So ano yung mali dito? Gusto na yung guidance ng Panginoon
Pero ayaw niyang harapin yung accountability ng kasalanan niya sa harap ng ating Panginoon. At pinapakita niya ng tunay na kondisyon ng puso nating mga tao. Hindi natin hinahanap yung restoration. Hindi natin hinahanap na magkaayos yung relasyon natin sa ating Panginoon. Katulad ni Jeroboam, marami sa atin takot lang sa consequence ng ating kasalanan. Takot lang sa palo ng ating Panginoon. Tinatrato ni Jeroboam ang Panginoon na parang isang source ng information kung paano pagagalingin yung kanyang anak, pero ayaw niya magpasakop sa ating Panginoon. Ano yung pinapakita nito? Yung pagdidisguise niya sa kanyang asawa, yung pagkukungwari ng kanyang asawa, hindi lang ito pisikal. Pinapakita nito yung realidad ng espiritual na kalagayan ng napakaraming tao. Itinatago natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Na para bang kaya natin magtago ng isang bagay sa Kanya. Makikita niyong nakakalungkot kay Jeroboam. Humahanap ang puso niya ng sagot sa kanyang problema, pero ayaw niyang magsisi at magpakumbaba. At ito yung tendency ng napakaraming tao. The moment na maranasan nila yung palo ng Panginoon, hinahanap nila yung solusyon. Samantalang ang hinahanap ng Panginoon sa kanila, isurrender ang kanilang mga buhay. Alam nyo, hindi niya man lang tinanong, ano yung nagawa kong mali? Hindi tinanong ni Jeroboam, paano ko babalik sa ating Panginoon? Ang tanong niya, paano gagaling ang aking anak? Gusto niya ng guidance sa Panginoon, gusto niya ng blessing sa ating Panginoon, pero ayaw niyang magpasakop sa ating Panginoon. At ito yung danger ng isang pusong matigas. It is possible na maging religious ka, katulad ni Jeroboam, hanapin mo yung mensahe at salita ng ating Panginoon, pero hindi ka marunong magsisi sa iyong kasalanan. Si Jeroboam, ina-acknowledge niya yung propeta. Hinahanap niya yung salita ng Panginoon. Naniniwala siyang magsasalita ang Panginoon. Pero wala siyang intensyon talikuran ang kanyang kasalanan. Ano yung application nito? Kinukumpronta tayo ngayon ng salita ng Panginoon na tanggapin ang isang katotohanan. Marami sa atin na kapag nagkasala, itinatago natin, imbis tayo ay magsisi. Hindi man tayo katulad ng asawa niya na outwardly talagang nagdi-disguise. Pero inwardly sa ating mga puso, ano yung ginagawa natin pagtatago? Gina-justify natin, nagbibigay tayo ng excuse, nagdadahilan tayo, pinapaliit natin yung ating mga kasalanan, mine-maintain natin yung itsura natin bilang mga Kristiyano. Pero sa ating mga puso, hindi tayo nagsisisi. Ano yung punto? You cannot seek for God's word. You cannot seek for God's blessing kung alam mong may tinatago ka sa kanyang harapan. Ano lang yung panawagan sa atin ng salita ng Panginoon? Stop hiding. Huwag kang magtago. Huwag kang magpanggap. Lumapit ka sa ating Panginoon dahil hindi magsisimula ang kagalingan mo sa kasalanan mo hanggat hindi tayo marunong umamin sa ating pagkakamali. Pagkakasala. Second main point. Wala tayong maitatago sa ating Panginoon. God sees through every disguise na ibabalot natin sa ating puso. Ano yung nangyari? Nag-disguise, nagpanggap yung asawa ni Jeroboam. Pumasok siya sa bahay ni Ahijah, ng propeta. Take note pa, si Ahijah ay bulag. Kung titingnan nyo, wala talagang rason para siya ay magbalot. Ako lang ba yung nilalagay? Okay lang ba kung ipapatay ko na to? Sakit sa tenga. Wala talagang rason para siya ay magpanggap. Pero ito yung katotohanan. Ni-reveal ka agad ng Panginoon yung katotohanan bago pa siya dumating. Pagpasok niya, nagsalita ka agad yung propeta. Ang sabi ng propeta, pumasok ka, asawa ni Jeroboam, bakit ka nagpapanggap na ibang tao? Nakita
gaano kahangal, puno ng kahangalan yung plano ni Jeroboam. Sa paanong paraan na maiisip niyang kaya niyang magtago sa ating Panginoon. At ito yung panawagan ko sa bawat isang Kristiyano. Pwede niyong lokohin ng iglesia. Pwede niyong lokohin si pastor, ang mga miyembro, ang mga taong nakapaligid sa inyo. Pwede niyong itago, pwede natin itago kahit sa likod ng pulpito yung ating mga kasalanan. Pero hindi natin yan matatago sa ating Panginoon. Amen. Tingnan niyo yung irony, yung propeta na hindi nakakakita, yung propeta na bulag, alam niya kung ano yung laman ng puso ni Jeroboam at nung asawa niya dahil ipinakita na ito sa kanya ng ating Panginoon. Wala tayong matatago sa ating Panginoon. Ano sabi sa Biblia? Be sure your sin will find you out. Walang kasalanan hindi ibubunyag ng ating Panginoon. Kung ano yung sinusubukan natin itago, alam na ng ating Panginoon. At dito ine-expose ng Panginoon yung ugat ng kasalanan ni Jeroboam. Pagkatapos nang i-expose yung asawa, yung disguise, yung pagpapanggap, hindi lang sinagot ng Panginoon yung tanong ni Jeroboam sa kanyang anak. But God addressed a deeper issue. Sa pamamagitan ng propeta, pinaalala ng Panginoon kay Jeroboam, hindi ba ilang ulit na kitang pinagbigyan? Ilang ulit ko nang ibinigay sa iyo yung grasya ko. Ako yung nagtayo sa iyo bilang isang hari. Pinili kitang maging hari. Binigyan kita ng isang kaharian. Pero imbis lumakad ka ng may pagsunod katulad ng lolo mong si David, pinili mong sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. At sinama mo ang buong bayan ng Israel. Ano yung punto? Hindi nagpapaligoy-ligoy ang ating Panginoon. Pinunterya niya yung puso ng problema. Hindi ka lang nagkamali. Pinili mong sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Pinili mong tanggihan ang iyong Panginoon. Binitawan mo ang iyong pananampalataya. Gumawa ka ng isang relihiyon para sa iyong sarili. Ano yung punto rito? Hindi yung simptomas ang problema ng ating Panginoon. Sinusolusyonan niya yung ugat ng lahat ng bagay na ito. Ang rebelyon ni Jeroboam. Ano yung punto ko dito? Paano mo malalaman kung ang isang tao o kung tayo mismo sa ating mga sarili tunay na nagsisisi? Si Jeroboam, hindi siya naging concern kung nagkasala siya. Hindi siya naging concern kung nasaktan niya ang Panginoon. Hindi siya concerned kung aamin siya o magsisisi siya. Concerned lang siya dahil nagkasakit yung kanyang anak. Takot siya sa palo ng Panginoon pero hindi siya takot magkasala. Ganito ang napakaraming tao. Maraming tao takot sa palo ng Panginoon, takot mapunta sa impyerno, takot sa parusa ng ating Panginoon. Pero hindi sila takot sa ating Panginoon. This passage reminds us, wala tayong maitatago sa ating Panginoon. Maluloko mo ang lahat ng tao, maluloko mo ang iglesia, maluloko mo si pastor, maluloko mo ang lahat. Pero hindi mo yan magagawa laban sa ating Panginoon. Hindi lang nakikita ng Panginoon yung ginagawa natin. Nakikita niya yung puso natin, yung motibo natin, yung pag-iisip natin, yung intention natin. Alam niyo, madalas gusto natin solusyon sa ating problema. Pero pinapakita ngayon ng Panginoon kay Jeroboam, yung punot dulo ng problema mo, isang pusong makasalanan. Maging sensitibo tayo. Hindi lahat ng problema pagsubok. Madalas palo yan ng ating Panginoon. Finally, this calls us na maging honest sa harap ng ating Panginoon. Kapatid, wala tayong mapapala kung magpapanggap tayo. Walang advantage kung magtatago tayo. Alam na yan ng ating Panginoon. Might as well, umamin tayo, magsisi tayo, at hayaan yung i-restore tayo ng ating Panginoon. Pangatlong punto. Yung judgment ng Panginoon, sigurado,
para sa mga taong ini-ignore ang kanyang warning. Alam niyo kung anong nangyari sa anak ni Jeroboam? Ginamit ng Panginoon yung propeta. Ang sabi ng propeta, itong anak niyo na mayroong sakit, siya ay mamamatay. The moment na kung saan umapak yung asawa ni Jeroboam pabalik ng kanilang syudad, ang sabi ng propeta, pagbalik mo sa inyong syudad, ito yung oras na mamamatay ang iyong anak. At pinapakita sa atin ito yung seriousness ng kasalanan ng bawat isa. Hindi harsh ang ating Panginoon. Kung iisipin nyo, teka lang, Pastor, di ba masyadong masama yung Panginoon? Kasalanan niyo ni Jeroboam, bakit madadamay ang kanyang pamilya? Mamaya, explain ko po kung bakit gracious pa din ang ating Panginoon. Pero tandaan nyo, si Jeroboam, ilang ulit na siyang nagkaroon ng pagkakataong magsisi. Ini-ignore nga yung warning ng Panginoon. Ini-ignore nga yung tapik ng ating Panginoon. Ilang ulit na siyang kinonfronta, ilang prophets na yung dumaan para warningan si Jeroboam. Masisisi niya pa ba ang Panginoon the moment na kung saan paluin siya ng ating Panginoon? Hindi. Pero ito yung katotohanan. Ito yung katotohanan na kung saan huwag tayong maging selfish sa ating kasalanan. Marami sa atin ang iniisip na kapag nagkasala ako, ako lang. Hindi. Pero ilang ulit ko na pong na-share sa inyo. Namatayan kami ng anak, ng aking asawa, una naming anak. Yung nangyari sa mata ni Kuya Cinco. At ako, unawa ko yun. Palo yun ng Panginoon sa lahat ng kalokohan ko nung ako ay bata pa. Papaluin tayo ng Panginoon kung saan ka rin nagkasala. Ano yung punto? Para sa isang tao na paulit-ulit winawarning na ng ating Panginoon at paulit-ulit siyang hindi nakikinig, sigurado ako, whether kung matapat ang Panginoon sa pangako niya, matapat din siya sa parusa niya. Papaluin tayo ng ating Panginoon. Hindi lang yung anak niya yung kinuha niya. Anong sabi ng ating Panginoon? Matatapos na yung linya ni Jeroboam. Hindi na siya ulit magkakaroon ng anak na lalaki. Lahat ng descendant ni Jeroboam na magiging lalaki, tatanggalin ng ating Panginoon. Ano kung bakit ganito katindi yung parusa ni Jeroboam? Kung bakit yung buong pamilya niya at kaharian niya yung uunin ng Panginoon? Dahil hindi lang siya yung nagkasala. Siya yung naging dahilan upang magkasala yung lahat ng tao sa bayan ng Israel. And this gives more burden sa mga leader. Yung pagsuway ng isang leader, yung kasalanan ng isang leader, pwedeng maapektuhan yung buong congregation na kanilang pinamumunuan. Yung church. Yung ito, yung buong Israel nag-suffer dahil sa kasalanan ng kanilang hari. Yung buong bansa nagkaroon ng problema dahil sa kasalanan ng kanilang hari. Yung nagsimula na personal na kasalanan, personal na compromise, it now became a family and national judgment. Ano yung application ito sa ating buhay? Huwag nating sabihin hindi pasensyoso ang ating Panginoon. Sa kwento ni Jeroboam, he was very patient. Pinagaling niya yung kamay ni Jeroboam. Hindi niya kaagad pinatay si Jeroboam. Nagpadala siya ng napakaraming tao upang itama si Jeroboam. But the moment he repeatedly ignored yung warning ng Panginoon, sinisigurado niya ngayon yung kanyang kaparusahan. Now, mas hayaan yung laliman ko. Sa bawat linggong pupunta kayo sa iglesia nito at naririnig nyo yung warning ng ating Panginoon at sa bawat linggong lumilipas, ini-ignore nyo yung salita niya, yung babala niya sa ating mga kasalanan, darating ang punto na sinisigurado mo lang ang eternal na kamatayan ng inyong kaluluwa. Amen.
Right now, all of these messages are warnings. These are blessings. Pero the moment na sinusunog na yung kaluluwa ng isang tao sa impyerno, maaalala mo yung lahat ng mensahe na iyong narinig. May isip mo, sana nakinig ako. Sana tinanggap ko siya. Sinabi na pala ng Panginoon sa akin yung nangyari kay Jeroboam. Bakit pa ako gumaya sa kanya? Yung maliliit na linggo na kung saan iniisip nyo, makakalimutan nyo, na kapag lumabas kayo ng simbahan ito, nalimutan nyo yung mensahe. Habang sinusunog tayo sa impyerno, maaalala nyo yung lahat ng pagkakataong binigyan ako ng Panginoon ng isang babala. Kapatid, saan yung panawagan sa atin ng Panginoon? Heed my warning. Pahalagahan mo yung aking babala. Kung masakit man magsalita ang ating Panginoon, kung masakit man yung mga mensahe naririnig nyo sa pulpitong ito, alam ko marami sa atin naninibago. Hindi ganito magturo ang napakaraming tao. Hindi po masakit yung mensahe para lang saktan kayo, o malimitin kayo, o sugatan kayo, o galitin kayo. Sinasabi namin yung masakit na katotohanan dahil ayaw namin kayong mapahamak. Kung meron kang anak, at alam mo na kung saan, mamamatay siya pag ginawa niya yan. Sa tingin mo, pipigilan mo yung sarili mo, sabihin yung totoo sa kanya kahit masaktan siya? Hindi. Ang punto. Yung purpose ng masasakit na warning ng ating Panginoon, hindi para saktan lang tayo. Kung hindi, i-restore yung pananampalataya natin sa Kanya. Tama tayo. Pang-apat, dito ko po babalansin. Kung sa tingin niyong harsh ang Panginoon sa batang ito, na nadamay pa yung buhay ng bata sa kasalanan ng kanyang ama, mali po kayo. May isang verse dito na nag-stand out talaga. Sa verse 13 ang sabi, because in Him there is found some good thing toward the Lord God of Israel. Dineklara ng Panginoon na yung batang namatay, kailangan bigyan nila Jeroboam ng isang maayos na libing. Bakit daw? Sabi ng Panginoon, dahil itong batang ito, yung natatanging mabuting bagay, mabuting buhay sa pamilya ni Jeroboam. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Nananampalataya ako at naniniwala akong ligtas yung anak ni Jeroboam. Ngayon po, meron tayong doktrina at naniniwala ang ating iglesia. Lahat ng batang mamamatay na walang muwang, say for example, yung sanggol, naniniwala tayong ligtas ang lahat ng bata. Alam niyo kung ano yung kabutihan dito ng ating Panginoon. Hindi na kinailangan pang lumaki ng bata sa isang corrupted na pamilya. Kung sa tingin yung harsh yung Panginoon dahil kinuha niyo yung bata, hindi. Mabuti ang Panginoon dahil ayaw niya nang magkasala pa yung bata. Ayaw niyang lumaki yung bata katulad ni Jeroboam, katulad ng kanyang tatay. Dahil yung buong tahanan ni Jeroboam, hindi lang sila mamamatay physically. Eternal silang susunugin sa impyerno. Ito ang kabutihan ng ating Panginoon sa batang to. Maraming mga unbeliever at atheist ginagamit yung kwento ni Jeroboam para ipinta yung ating Panginoon na malupit ang ating Panginoon, pero hindi. Kinuha niya kaagad yung bata dahil naawa siya doon sa bata. Tinanggal niya yung bata na lumaki sa isang sistema na puno ng idolatry. Tinanggal niya yung bata na lumaki sa isang tahanan na hindi kilala ang ating Panginoon. Sa paningin ng iba na isang trahedya, grasya pala ng ating Panginoon. Amen. Minsan hindi natin nauunawaan yung pagkilos ng ating Panginoon. Hindi natin nauunawaan bakit ito pinahintulutan ng ating Panginoon. But it is always God's wisdom that is the best. At kung makikita nyo dito, napaka-personal at precise. Ang Tagalog ng precise, sakto.
Walang labis, walang kulang yung judgment at justice ng ating Panginoon. Diba pwede niyang husgahan lahat ng individual na bilang isang grupo eh. O pamilya kayong makasalanan, lahat kayo. O pwede niya rin sabihin, o isang iglesia, lahat kayo, langit na. Pero hindi. Tinitignan ng Panginoon yung bawat isang puso. And this shows us na hindi bulag ang ating Panginoon. Precise, perfectly informed ang ating Panginoon. Hindi niya nilalaktawan yung kabutihan at hindi niya nilalaktawan yung kasalanan ng bawat isang tao. Yung katotohanan na ito dapat magbigay ng comfort at warning sa bawat isang mananampalataya. Ma-comfort tayo dahil paalala to ng ating Panginoon na lagi siya matapat. At nakikita niya ang bawat isa. Kahit pa isang sanggol. Now, ano yung application nito sa atin? Even if buong pamilya pa natin ang makasalanan, even if lahat ng tao sa atin nagkakasala laban sa ating Panginoon, maunawaan mo na nakikita ka ng ating Panginoon. Amen. And it also teaches us na madalas hindi natin makuunawaan bakit kumikilos ang ating Panginoon. Sabi ko sa unang basa, muna nyo talaga mag-isip ang lupit ng ating Panginoon. May dadamay niya yung bata. Pero yung palo doon sa magulang na si Jeroboam sa pagkamatay ng kanyang anak, blessing pala ng Panginoon doon sa bata. Panghuling punto. At hindi po maganda ang ending ng kwento ni Jeroboam. Pagkatapos siyang paluin ng ating Panginoon, yung kasalanan niya talagang lumaganap sa buong bayan ng Israel. Yung personal niyang pagkakasala, niyakap ng buong bayan ng Israel. Hindi na lang ito royal decision ng isang hari. Talagang niyakap nila yung sistema ng mga Diyos-Diyosan sa kanilang buhay. This reveals the powerful influence ng isang leader. Kung bakit mahigpit tayo sa mga tatayong pastor, tatayong preacher, tatayong mga tatay, kung bakit ko itinuturo sa mga ikinakasal ko yung leadership sa mga kalalakihan. Dahil hindi lang gumagawa ng desisyon yung isang leader. Siya yung nagbibigay ng direksyon sa kanyang pinamumunuan. Alam niyo, masakit pong mamalo ang Panginoon. Kaming mga tatay, pag pinalo kami, buong pamilya, damay. Kaming mga pastor, pag pinalo kami, buong iglesia, damay. Alam niyo, kapag the moment na sineryoso ng isang lalaki yung leadership niya, talagang matatakot siya sa ating Panginoon. Because that is when he realized, hindi lang ako yung papaluin ng aking Panginoon. Alam niyo, yung legacy niya dito ni Jeroboam, hindi lang yung failure niya personally, pero yung corruption ng buong bayan ng Israel. Ito yung masakit. Kahit yung tribo na hindi pinamumunuan ni Jeroboam at pinamumunuan ni Rehoboam, o baka nalilito po kayo sa dalawa. Kahit yung tribo na nag-iisa ng Judah na pinapamunuan ni Rehoboam, kumalat na rin doon yung idolatry ng Israel. No. Ano yung application nito sa atin? Wala tayong maitatago kasalanan. Lalong-lalo na tayong mga tumatayong leader ng ating mga pamilya at ng iglesia. May bigat yung ating ginagawa privately. Ako kahit bilang pastor, natatakot ako. Hindi nakikita ng church yung lahat ng nagagawa ko. Hindi nakikita ng church yung lahat ng pinupuntahan ko, sinasamahan ko, mga kasalanan ko. Pero nakakatakot. Kita yon ng ating Panginoon. Hindi sana yung maramdaman niyo. Hindi po madali maging isang Kristiyano. At yung kasalanan katulad nung kay Jeroboam, kumakalat.
Hindi po ako naniniwalang namamana ng mga bata yung ugali ng kanilang magulang. Pero natututunan nila yun. Wala kayo sa akin kung ano yung kasalanan ng inyong mga magulang, minsan doble o triple yung nagagawa ng kanilang mga anak. Ganun din sa iglesia. The moment na mag-compromise ang inyong pastor, ang inyong leader, at hindi itinama ng iglesia, ang susunod niyan, buong iglesia ang mag-compromise. Hanggat may isang parte ng buhay natin na itinatago natin sa harap ng Panginoon at hindi natin kinikilala yung accountability at responsibilidad natin, katulad ni Jeroboam, palo ng Panginoon ang ating aabutin. Bilang pagtatapos, malungkot man yung mensahe ni Jeroboam, pero blessing ito sa bawat isa. Dahil yung mensahe nito ay babala ng Panginoon sa atin. At hanggat hindi mo tinatanggap yung babala niya, hanggat hindi ka nagsisisi, hanggat tinatago mo yung kasalanan mo, hindi mo maiiwasan ang galit ng ating Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung ipinapahiwatig sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Nung umaga nakita natin yung grace ng ating Panginoon. Pero sa hapon na ito, ipinapakita niya sa atin na galit siya sa kasalanan. This chapter reminds us, wala tayong maitatago sa Kanya. Amen. Bago ka pa magsalita, alam niya na ilalabas sa bibig mo. Bago ka pa magkasala, alam niya na yung gagawin mo. Ano yung punto na magtago sa harap ng ating Panginoon. So the message this day is clear. Lahat tayo winarningan ng ating Panginoon. Dalawa lang o isa lang yung linya between restoration and destruction. At ano yun? Makinig ka sa kanyang babala. Today is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ka magsisi sa iyong kasalanan. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, patawarin niyo po kami. Sa mga oras na nagtatago kami, hindi kami umaamin, Panginoon, nagpapanggap kami ng mga banal samantalang napakarami ng araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. Pagpatawad niyo po kami, Panginoon. Mga magawa ng bawat isang mag-confess ng tama sa inyong harapan, Panginoon. Ihid ang inyong warning at babala sa araw na ito, Panginoon. Sa mga mali naming pakikitungo at nasabi sa aming kapwa, sa aming mga kapatid, Panginoon, patawarin niyo kami. Nawa maging maayos po ang pamumuhay ng bawat isa. Matakot kami sa inyo, Panginoon, at sa inyong kabanalan. Patawad nawa sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Makipasa po ang ating tithes and offering. Diyan na po ang lahat. First verse, ready, swim. My soul is silent, on thy sea, so burdened with sin and distress, till I heard a sweet voice saying, make me your choice, and I entered the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I've sailed the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wide stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. The song of my soul, since the Lord made me whole,
pray, Panginoong Diyos, ang dakila sa lahat, kapangyarihan. Maraming salamat po muli sa mga natapos pong gawain namin, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong mga salita at pagpapaalala sa amin, Panginoon, sa inyong mga babala, Panginoon. Maraming salamat po sa mga mensahe na amin natanggap. Naway lubusan po kami naipakita ang aming pagpapakumbaba, ang aming na may buong puso po kami na umarap sa inyo ngayong araw, Panginoon. Tawagan niyo po kami sa aming mga kasalanan pagkukulang. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Ganun po ang mga iglesia na kasabay po namin yung sasagawa ng mga trabaho. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Muli, ibalik niyo kami, Panginoon, sa susunod pa pong aming pagsamba, Panginoon. Dala kami dito ng ligtas. At makauwi rin po ang ligtas. Ito lang po iniling namin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Anyway, salamat po sa lahat. Tapos na po tayo. Nalilito ako kasi dami ko. Wala kasi kung wala. Sa mababa. Ang dami mo. Eh, yung kanina na ito. G. Galing ako sa dito. Pala sila ko.